Breaking news po mga kababayan. Nako po, Tito Soto, nagtapang-tapangan at lakson. Mga kababayan, napahiya kay Marcoleta. Tignan nyo po mga kababayan ha, yung mismong mga kaaway sa loob ng ating bansa na mga kurakot, itong sila Tito Soto at Pinky Lacson ay tahimik. Pero pagka usapin China, ang tatapang mga kababayan, nakala mo mga Pilipino talaga. Ngayon po mga kababayan, masusuplak ni Senador Marcoleta at ni General Macañas po dito, mga kababayan. Napakatahimik nila dito sa flood control at tila isa sila sa mga alam na natin kung sino sila mga kababayan. Ngayon po, pakinggan po natin ang pagkasuplak ni Tito Soto at Pinky dito. Magugulat po kayo mga kababayan. Panoorin po natin. Mga kaibigan, bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng ABS-CBN News. Tungkol ito sa 15 senador na pumirma sa resolution condemning Chinese statements versus Philippine officials. Yung sigalok sa West Philippine Sea ng dahil kay Commodore J. Tariela. Ito, 15 senador ang lumagda sa isang resolusyon na kumukondina sa mga naging pahayag ng China laban sa mga opisyal ng Pilipinas. Ito, basahin ko yung 15, anong tawag natin dito? Brave Senators. Vicente Soto, Bam Aquino, J.B. Ejercito, Jinggoy Estrada, Sherwin Gatchalian, Risa Ontiveros, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Loren Legarda, Francis Pangilinan, Erwin Tolfo, Rafi Tolfo, Camille Villar, Mark Villar, and Juan Miguel Zubiri. So, sino yung siyam na senador na hindi pumirma? Nakita ko dito, yung siyam na minority senators except kay Jinggoy Estrada. Kasi, di ba, Jinggoy Estrada, minority. Pumirma siya. So, sino yung member ng majority, black, na hindi pumirma? Si Senator Pia Cayetano. So, isa-isahin natin yung Magic 9. Yung, anong tawag? Diplomatic. Ayaw nila eh. Senator Alan Peter Cayetano. Si Marcoleta, Senator Amy. Tatlo na yan. Yung apat na Duterte Black. Amy, Padilla, Bongo, De La Rosa, sino pa? Nakalimutan ko na yung... Tapos si Senator Pia plus isa pa, may nakalimutan ako. Ayan mga kababayan. Ito po yung issue kay Tariela. So, itong sila Ping Lacson, Tito Soto, ginagamit po itong West Philippine Sea para pumula yung issue ng flood control. So ito yung pinapasabog nila mga kababayan para matakpan, para mawala sa isipan daw ng mga Pilipino itong issue ng flood control. Mga kababayan, alam natin na ito ay pakulo nila. So kay Tariela na nagtapang-tapangan, nakala mo si Donald Trump, kunwari, nung binanatan siya ng China, umiiyak. Ngayon, mga kababayan, siya pa yung parang agrabyado. So, si Marcoleta, nagsalita ngayon. At saka si Robin Padilla. Kung hindi ka ba naman bastos bastos ka kasi. Siyempre, babastusin ka rin ng China. So, ngayon mga kababayan, ano ba sinasabi ng mga Pilipino dito? Ito po, mga kababayan.
kinukundi na rin natin yung 15 senators sa pumirma sa condemning sa China. Nakakahiya sila. Tama, general diplomacy dapat muna. Sugod ng sugod kasi sila, di nag-iisip. 15 senators. Kaya we have vote wisely next time and alam nyo na kung sino di boboto natin. Those 15 senators sign, they really stupid. Kahapon may 15 seaman na na-rescue ng Chinese Coast Guard sa Philippine Sea. Tariela should be expelled sa Coast Guard sa demand ni DFA. Sa totoo lang, buwisit kami sa gobyernong ito. Lord, parusahan, dapat parusahan. Tulfo, maka-Amerika yan. Pinalalala lang nila ang problema. Makasarili mga tao, dapat din ay boto mga yan. Lalo lang nilang pinapalala ang sitwasyon. Last opinion nila yung gera. Kapag nasukol ang mastermind ng flood control, gera ang diverticulitis. These 15 senators are thinking their political careers. They are not thinking of the Filipinos working in Hong Kong and mainland China to feed their families. Shame on you. 13 senators for your monthly salary is huge, plus your budget and your discretion making you on high spirit attacking China. Can you support this OFW if China will not allow them to work and to go other country for the manpower they need? O, kita nyo mga kababayan? Sino po? 2 miyembro ng Senate Ethics Committee tinanggal dahil sa, mamaya natin ano yun yan. Lawyers who understand the law will not sign because that is tantamount to inciting to war. Kung may mangyari na pauwi ng China ang mga OFW doon, dapat sustentuhan sila ng mga mayayabang na senador na yan. Galing sa sarili nilang pera, nakakadismaya na talaga ang gobyernong ito. Ngayon, sana matupad ang wish si Cara David. It's just one kind of diversionary tactics again. Kaya wag magpapadala sa mga pakulo nila. Although serious problem yan, pero wag talaga kakalimutan nating basta ang dati pang issue. Ayan, sinasabi ko sa inyo. Mga kababayan, ito sinasabi ko sa inyo. Itong pinapasabog nila Tito Soto, Lacson, Cayeta, sino ito? Sila Tulfo. Basta yung mga pumirma ng resolution para labanan itong China, itong ginagamit nila para mawala yung flood control issue, mga kababayan ko. Ito pa. Ang problema ng pamahalaan natin ay coordination at teamwork. Wala sila nito. Leadership concerns ang problema. Ang tatapang ng mga senator na to, pag may missile na, sigurado ang bibilis sa mga to tumakbo. Paglihis lang yan sa issue ng flood control corruption. Sinasabi ko sa inyo daming bulok sa senators. Magagaling talaga ang mga senador natin basta sa kay kasisira ng bansa. Kita nyo? Mga hindi nag-iisip kung anong magiging impact palibhasa, hindi sila naghihirap. Marami pang maleta na kaimbak. Nako po. Pag magkagulo sa Pilipinas, magsilayas lang yan mga congressman at senador. Kasi maraming pera na silang naipon nakapagbili ng bahay sa abroad. Ang kawaway mga Pilipino na iwan dito. Matapang daw makipaggera sa China pero duwag labanan ng mga magnanakaw sa Kongres at Senado. Nakakahiya. Paano kung pauwiin ng China ang 500,000 OFW sa China? Kaya ba nilang pakainin ang pamilya ng mga ito? Kita nyo mga kababayan ko. Ano masasabi nyo dito? Ginagamit lang nila itong issue ni Tariela para kalimutan yung flood control. Naku po mga kababayan, huwag kayong magpapaniwala dito. Tama ang sinasabi ni Marcoleta dito at ni Robin Padilla, ang tatapang nyo. Pero yung totoong issue ng flood control, tameme kayo. Diba mga kababayan? Ituloy pa natin. Ito po. Basta member ng Joel Villanueva. So yun, ang mga hindi pumirma. So ano ang implikasyon nito na kinokondena mo so dinidepensahan nila itong si Jay Tariela. Tama ba? Jay ba ang pangalan ni Tariela? Dahil daw freedom of speech daw yung ginawa ni Tariela. Yung ginawa niyang katatawanan yung mukha ng Chinese president. Diyan nagsimula ang lahat.
Dati naman may alitan sa relasyon, kailang ito na yung pinakagrabe ngayon. Di ba mapansin nyo, medyo humupa yung relasyon. No, nung una, kailan ba yun? Mga 2 years ago? Yung hindi na tayo payagan ng Chinese forces na mag-resupply doon sa BRP Sierra Madre. Na to a point na naputulan ng daliri yung isang sailor natin dahil binangga ng ano. Oh. Yan ang yung binobomba na tayo ng mga water cannon, liniliser ano. Yan ang kainitan. Oh, mamaya nakipag-dialogue. Nagkaroon ng dialogue. Nagkasundo. Hindi natin alam yung pinagkasundoan. Oh, di ba tumigil na, wala nang issue tungkol sa resupply ng mga sundalo natin sa BRP Sierra Madre. Yun ang kagandahan ng dialogue. Yan, nagda-dialogue. Oh. So, wala na. Resolved na. Kasi nga, ang gusto nila, mawala yung issue ng flood control. Mga kababayan, huwag kayong matutulog. Yung mga tangalista, bobolista, pengkilista, yung mga tagasunod nito, totista. Itong Blue Ribbon Committee, hinayaan na ang flood control issue. Wala na ginagawa. Hindi na matumbok-tumbok kung sino talaga yung mastermind. Kita nyo pati itong si Vince Dizon, inunahan ng vlogger sa Ilocos, yung mga putol-putol na project doon, nabulgar. Kasi itong si Mayor Magalong at Vince Dizon, lumipad sa Davao. Yun yung kanilang hinahulughog na wala namang makitang ghost project o putol-putol na project doon. Samantalang dito sa Ilocos, napakarami. Tulay na putol-putol, kalsada na bungi-bungi, na milyones ang halaga. Walang makitang natapos. Ito yung mga project nung anak ni Meme M. Ayan, yan yung mga tawag ng mga basher ni BBM. Niloloko si BBM. The lame duck. Simula ng kanyang pagkaubo. Unang taon, pinapabayaan pa. Ako, naniniwala pa ako nun eh. Isang taon pa lang naman, baka nasa honeymoon stage pa ito. Baka pagdating ng 2 taon, magtatrabaho na ito ng maayos. Putik, mag-aapat na taon na. Walang nagawa ito. Yung mga legasiya ni Tatay Digong inaagaw pa. Lahat ng mga tulay, mga subway project inaagaw. Hindi man lang pasalamatan yung nagsimula ng project na ito. Lahat daw kanya. Wala namang naipatayo kahit poste ng kubeta ito, mga kababayan. Puro issue ng flood control ang pumasabog. Hindi niya mapamunuan ng maayos ang kanyang liderato. Yan po ang mga naglalabasan ng mga komento sa social media. Hanggang ngayon, mga kababayan, naghahanap po ng kasagutan ng mga Pilipino. Tayo, sino ba talaga ang tunay na may kasalanan? Sino ang tunay na mastermind? Tignan niyo ang Blue Ribbon Committee. Dati, napakaayos. Nung si Marcoleta at Escudero ang namumuno sa liderato ng Senado, nung inagaw ng mga bulagaan na school bulakbol na walang alam, na bending dalo, ayun, nagkaloko-loko. Kada makita, pasabog ni Marcoleta, eto na ang mastermind. Kitang-kita na, haharangan ng dalawa. Naglabas ng mga witness si Lacson. Tinanong ni Marcoleta, imbes ang sumagot yung mga witness, si Pinky List ang sumasagot. Halatado, bistado. Kaya mga kababayan, kung umabot kayo sa bidyong ito, magkomento na kayo. Anong masasabi nyo dito sa mga tapang-tapangan ng mga senador na pinapangunahan ni Soto Lacson at itong 13 pang senador na pumirma sa resolution na binabakbakan nila ang China. Parang gusto nilang magkagera. Ayaw nila ng diplomasya. Sila Marcoleta, Robin Padilla, sila Cayetano, lahat ng mga PDP, ang isang pumirma lang si Jinggoy
Di ba mga kababayan, baka akala nyo masisave by the bell siya ng mga dilawan, pinklawan, bangagista. Di ba mga kababayan, akala nila sisikat sila. Yan, di na kayo mananalo sa eleksyon. Yan ang sabi ng mga komento. Huwag na nating ibota yung mga yan. Akala mo, totoong mga kabayan, pero ipinapahamak nila ang bansang Pilipinas. Akala mo, kaya nilang China. Ako mga kababayan, di ako maka-China, pero susuportahan ko yung mga desisyon ni Marcoleta, nila Robin Padilla, at itong siyam na senador na naninindigan sa katurungan at katwiran. Lalong-lalo ngayon si Marcoleta at Sara Duterte na nababalita na magtatandem na super team ng PDP. Kaya malalagas ito mga bangagista, lokalista, pinkilista, tangalista, bobolista, yari na. Tapos papangunahan sila ni Trillanes na Trililingnes. Yan ang sabi ng mga komento. Nagbabasa lang po tayo mga kababayan. Okay? This is the Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy, mabuhay po. Isang like, isang share, at isang subscribe. At sabihin nyo po kung anong lugar po kayo para ma-replyin ko kayo. Salamat po.